Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Happy first Saturday sa iyo, kaagapay. Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer. Ito po si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZS at ganun din sa 702 DZS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa presensya ng ating Panginoon sa ating opening prayer. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Patuloy ka naming dinadakila, pinupuri at niluluwalhati sa aming mga buhay. Panginoon, muli kami ilalapit sa inyo na mayroong pagpapakumbaba sapagkat alam namin na kayo ang Diyos na kahit kailan hindi nagbabago. Kaya niyong baguhin ang aming mga buhay, Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, umaamin kami na kami ay nagkukulang, marami kaming nagagawang kasalanan, Panginoon. Kaya po, linisin niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na ito na maaaring maging hindrances sa aming paglapit sa inyo. Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming buhay, ang aming panahon, Panginoon, anumang sitwasyon, ang aming nararanasan, sa iyo kami nagtitiwala. Ganun din ang aming mga kaagapay sa oras pong ito na kasama namin ngayon sa iba't ibang lugar. Panginoon, tulungan niyo po sila, ingatan niyo po sila. Yung iba po nasa biyahe, papasok ng trabaho. Yung iba naman ay papasok sa eskwela. At yung ibang mga kaagapay namin sa ibang bansa, Panginoon. Yung mga OFW, yung mga kaagapay namin, Panginoon, na nasa negosyo, Panginoon. Lord, pangunahan niyo po kaming lahat. Kayo po ang maging sentro ng aming mga buhay. Maraming salamat, nagtitiwala lamang kami, Panginoon, sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, maaari mong i-comment ang iyong mga hiling sa Panginoon sa ibaba. Gagawin namin ang aming makakaya upang maisama yan sa ating panalanginan mamaya. Sakaling sinagot naman ng Panginoon, kaagapay, ang iyong mga prayer request, pasalamatan din natin siya. I-comment mo rin ang inyong mga answered prayer para lahat ay maibalik natin sa Panginoon ang pinakamataas na pasasalamat at pagluwalhati. Kagapay, para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon, samahan mo ako, pagbulay-bulayan natin ang mga banal na salita ng Diyos. Kaagapay, ano ba ang ating ginagawa bilang isang mananampalataya? May mga hakbang tayong ginagawa. Ito po ang ating pinag-uusapan mula nung nakaraan pa. First step, faith. Second step, first step, faith. Second step, virtue. Third step, knowledge. Fourth step, self-control. Fifth step,
patience. Sixth step, godliness. And seventh step, brotherly kindness. Eighth step, love or agape. Congratulations sa ating lahat. Sa wakas, dumating na tayo sa pinakamataas na hakbang o baitang ng ating paglalakbay bilang mga alagad. Balikan lang natin ang naunang baitang sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, and to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. Sa Tagalog, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan sa inyong kabutihan, ang kaalaman sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan, sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit sa kapatid, ang pag-ibig. Ang step 8 o ikawalong hakbang sa ating paglago bilang mga alagad ng Panginoong Hesukristo ay ang love o pag-ibig. Ito ay ang agape ng Diyos. Mas mataas ito kaysa Philadelphia o brotherly love o pag-ibig sa kapatiran. Ito ang pag-ibig na nag-udyok sa Diyos na ibinigay ang kanyang bugtong na anak. At dahil tayo ay tumanggap ng agape ng Diyos, tayo rin ay pinag-uutusan na magpakita ng agape sa kapatiran at sa lahat ng tao sa ating kapaligiran. May 4 na antas or 4 levels na dapat nating maabot sa pagkakaroon ng agape sa ating buhay Kristiyano. Level 1, giving up precious possessions to help others' needs. Pagbibigay ng ating pinakamahalagang kayamanan upang tugunan ang pangangailangan ng iba. Ang Panginoong Hesus ang perpektong halimbawa natin sa ganitong pag-ibig. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Kaagapay, ang mga Kristiyano sa Macedonia ay nagpakita din ng ganitong pag-ibig. 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 5, Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing, imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. And not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. Amen? Pansinin natin, ang magandang halimbawa ng mga taga-Macedonia. Una, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Ayon yan sa talatang 5. Pagkatapos nagbigay sila ng tulong o abuloy para sa mga mahihirap na Kristiyano, kahit na sila mismo ay naghihirap din. Amen? So level 2,
helping others to advance ahead of me. Pagtulong sa iba upang sila'y umasenso ng higit kaysa akin. Si Juan Bautista ay nagpakita ng ganitong pag-ibig patungkol kay Kristo. Nung nabalitaan ng kanyang mga alagad na mas maraming tao ang sumusunod kay Kristo, parang nagselos sila para sa karangalan ng kanilang maestro na si Juan Bautista. Subalit ano ang sagot ni Juan? John chapter 3 verse 30, He must increase, but I must decrease. Siya ay kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Ito rin ang damdamin na ipinag-utos o pinag-uutos sa atin. Philippians chapter 2 verses 3 to 4, Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Kaagapay, ito'y napakadakilang pag-ibig, uri ng pag-ibig na puro pagbibigay, uri ng pag-ibig na siya muna, ikaw muna, tsaka na lang ako. Yan ang pag-ibig, yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na nawa, sapat nang maging dahilan para ganun din ang ating maramdaman sa ating kapwa. Huwag yung puro ako muna. Kundi, ikaw muna bago ako. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Sa sandaling ito kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Sama-sama tayong manalangin sa oras pong ito. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo at idudulog namin sa mga oras na ito ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kapatid. Alam namin, Panginoon, na kayo po ay laging naririyan. Kami ay inyong pinakikinggan at alam namin natutugunin niyo kami ayon sa inyong banal na kalooban. Inilalapit namin sa inyo ngayon ang aming kapatid na si Edchi Diamante. Ang kanyang panalangin, Panginoon, ay healing and recovery sa kanyang kapatid na si Kenneth Rosquilio. Anumang kalagayan ngayon ng aming kapatid na ito, abutin niyo siya, pagalingin niyo siya, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ganon din, Panginoon, si Lourdes Beng, ang kaniyang panalangin, Lord, ay miracle, healing, and full recovery para kay Dada Gilindao o Gilando, Panginoon. Ganon din kay Vanji Pombo, Lenny Ligaspi at Larry Ballesteros, Panginoon. Lord, igawad niyo ang inyong mayamang pagpapala sa kanila at sila'y makaranas ng kagalingan sa mga oras pong ito. Patuloy din nilalapit ko, Panginoon, sa inyo ang panalangin ng aming kapatid na si Renier Felipe de la Peña. Ang kanya pong kailingan, o Diyos, ay complete healing para po sa kanyang pinagdadaan ng karamdaman. Lord, itouch niyo po ang kanyang physical body at maranasan niya ang kalakasan na galing sa inyo, Panginoon. Akin din nilalapit, Panginoon, si Meli Aventurado. Lord, ang kanyang panalangin ay good health para sa kanyang family, guidance and protection, at samahan sila sa kanilang trabaho, o Diyos. Ipinagpipray din namin, o Diyos, sa oras pong ito, si Sabloon Aurora. Panginoon,
Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang anak na papunta sa Saudi. Ingatan niyo po siya, Panginoon, at alam namin ang iyong kalooban ang laging masunod, lalo na sa mga taong nagtitiwala sa inyo. Inilalapit din namin sa panalangin si Joanne Cabrillas, Lord. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang anak na lalaki, kung ano ang kalooban ng Diyos o kalooban ninyo, Panginoon, sa kanya, sa anumang kanyang plaplanuhin, Panginoon. At Lord, dalangin namin ang kahilingan nilang kagalingan para po sa anumang karamdaman na kanilang nararanasan. Ganon din, O Diyos, inilalapit namin sa iyo ngayon si Oma Beltran. Kagalingan po ng kanyang karamdaman. Anumang uri ng karamdaman ito, alam namin na aabutin niyo sila, Panginoon. Inilalapit ko rin sa panalangin si Ninette Palencia, Panginoon. Ang kanyang kapatid na si Lina Robis, Panginoon, ay nangangailangan po ng kagalingan, Panginoon. Siya po ay may sakit sa puso at hika. Lord, at alam namin na kayo po, Diyos, ang ihipo sa kanyang karamdaman at magkakaroon ng kagalingan sa lalong madaling panahon. Pinagpe-pray din namin si Marlene Rodriguez. Ang kanyang panalangin, Lord, ay guidance para sa kanyang mga plano, good health para sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Rica Supan. Ang kanyang anak sa Australia ay ang kanyang panalangin na makakita siya na mag-sponsor, at alam namin, Panginoon, na ikaw ang magpo-provide lahat ng ito, Panginoon, para sa kanya at sa kanyang pamilya. Lord, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na si Sister Ana Victoria Tutel at ang buong Tutel family dyan po sa Middle East. Patuloy niyo silang ingatan, anuman ang sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. Panginoon, kayo po ang maging kalakasan nila, maging foundation nila, Panginoon, sa kanilang pinagdadaan ng challenges sa buhay. Pagpalain niyo po si Sister Ana Tutel. Ganon din, ipinagpipray ko ngayon sa oras na ito si Nanay Nene de Leon Dionisio. Pagpalain niyo po si Nanay Nene sa lahat ng kanyang ginagawa. Bigyan niyo siya ng kalakasan, at alam namin, Panginoon, na kayo ang magkakaloob nito sa kanya. Pinagpe-pray ko rin Sister Cora Salitico at ang buong Salitico family. Pagpalain niyo po sila, ingatan at magkaroon ng magandang kalusugan. Ipinagpe-pray din namin Sister Mila Pascua, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay, paglilingkod, at dalangin namin na bigyan niyo siya ng kalakasan, hindi lang ng physical, maging ng spiritual strength, Lord. At pinagpe-pray din namin sa umagang ito si Sister Teresita de Fontorum, Lord. Pagpalain niyo po ang aming kapatid na ito, at lalo na siya po yung ginagamit niyo na rin sa inyong gawain, Panginoon, para magayag ng iyong mga salita. Patuloy niyo siyang bigyan ng karunungan, at alam namin, Panginoon, na sa iyo lang galing ang spiritual knowledge and wisdom, Panginoon, na magagamit namin sa aming paglilingkod. I-bless nyo rin, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Engineer Romeo David at ang buong David family. Ganun din, pinagpepere ko din si Brother Engineer Romar David sa kanyang patuloy na pagtatrabaho sa ibang bansa. Kayo po ang laging mag-ingat sa kanya, lalo na po ng kanyang kalusugan. Patuloy ng pagpapala ninyo ay kanilang matanggap. Maraming salamat, Panginoon. Alam namin na ang mga panalangin ito ay nakarating sa inyo, at sa inyong dakilang kalooban, kayo po ay tutugon, Panginoon. Maraming salamat po, at maging doon sa mga panalangin na hindi na po namin nabasa on air. Lord, naniniwala po ako na aabutin niyo sila, tutugunin niyo sila. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes, Sabado at Linggo sa radio, online at sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV.
Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Sa